doon. Marami ng ibang kumpanya naglabas ng handmade soaps, pero wala pa nakatalo sa inheritance. Tama. Pero ibahin mo Liang Jingjing Enterprise na yon. Noon pa man sila na ang pinakamatinding competitor natin. Alam mo kung ano sabi nila tungkol sa bago nilang handmade soap? So gentle, even babies can use it. Kitam, balak nila tapatan ng inheritance soap natin. Nagkataon pa namang hindi maganda ang... Ang alin? Director, naka-display dito ang history ng pamilya niyo. Tinawag tong inheritance dahil tuwing magkakaroon ng bagong successor ang G family, pinapalitan ng packaging nitong sabon. Pero 27 years na mula nang huli tayo nagpalit ng packaging. Sa dami ng competitors natin, bumababa taon-taon ang sales ng inheritance. Isa pa, malaki ang nila ang budget ng Liang Jingjing sa packaging. Sikat na designer ang gagawa ng packaging ng bagong product nila. Nag-aalala akong... Ako bang dapat sisihin? Hindi, sir. Hindi ko kayo sinisisi. Pero, balita ko, nagpadala na sila ng sample sa obstetrics and gynecology expert na si Dr. William Howe. Maganda ang reputasyon ni Dr. Howe, kaya iginagalang siya ng lahat. Isa pa, ibinoto siyang most trustworthy doctor ng mga pasyente. Kaya naman kapag nirekomenda niya ang isang produkto, iisipin ng consumers na isa yung mapagkakatiwala ang produkto. Director, kung next year pa tayo magpapalit ng packaging, baka mahuli na ang lahat. Director, kung hindi natin papalitan ng packaging, baka pwede natin palitan ng formula. Pwede tayo magdagdag ng scent oils. O kaya naman... Hindi pwede. Pero bakit, Director? Nagawang itayo ang kumpanyang ito ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko dahil sa pagbebenta niya ng inheritance soap. Tinangkilik ng mga consumer ang sabong yun dahil gawain sa natural ingredients. Kahit mga baby pwedeng gamitin yun. Lahat ng successor ng kumpanya ginamit ang sabong yun. Para sa amin, kasi ngalaga ng pangalan ng inheritance ang kumpanyang ito. Director, huminahon po kayo. Naiintindihan ko ang sinasabi nyo. Pero kung patuloy na bababa ang sales ng inheritance, tuluyan na po yung mawawala sa market. Gusto nyo ba mangyari yun? Mauuwi lang sa wala ang lahat? Hello? Grandma, busy po ako ngayon. Wala akong panahon para samahan si Cindy sa New Mother's Workshop ni Dr. William Howe. Dr. William Howe. Oh. Grandma, sorry po. Hindi na ako busy ngayon. May oras na po ako. Mamaya nga po ba? Opo. Sige po. Okay. Anson? Sir, may pag-asa ng inheritance. Ha? Ihanda mo na ang kotse ko. Sasamahan ko si Cindy sa New Mother's Workshop. Ha? Salamat sa pagpunta ninyo dito sa New Mother's Workshop. Pag-uusapan natin dito ngayon kung paano kayo magiging relax at saka komportableng soon-to-be mother. Mrs. G? Pa, Nasaan ang asawa mo? Nasa restroom ba si Mr. G? Dr. Howe, di po ba nabanggit po sa inyo na baka hindi makapunta ang asawa ko? Busy po kasi siya. Sana po maintindihan niyo. Dr. Howe, di po ba nabanggit po sa inyo na baka hindi makapunta ang asawa ko? Busy po kasi siya. Sana po maintindihan niyo.
Pero sinama ko ang ate ko. Pangalawang ate ko siya. Kamusta po kayo? Ang galing po, di ba? Pareho kaming buntis ngayon. Alam niyo ba, doktor, yung baby sa loob ng tiyan ko, normal at napakabait. Ibig sabihin, hindi siya abnormal. Di ba? Tama ang English ko. Nakakatawa yung sinabi ko, di ba? Ang seryoso ng doktor mo. Ang pinakakailangan nyo ngayon ay ang tulong at suporta ng inyong mga partner o asawa. Kaya importante na nandito ang ama ng bata. Walang kwenta kung mag-isa lang kayong a-attend ng workshop. Sorry po, Dr. Howe. Kasalanan ni Steven kung bakit tayo napahiya ngayon. Okay, simulan na natin ang workshop. Habang nagdadalang tao kayo, mas grabe ang bigat na dadalhin ng mga binti nyo kaysa sa normal na tao. Kaya normal lang na magkaroon kayo ng leg cramps. Dapat matutunan ng partners nyo ang tamang pagmasahe sa binti ninyo. Gusto kong iunat nyo ngayon ang mga binti ninyo. Ang mga lalaki naman, imasahin nyo ang mga binti nila mula rito hanggang dito. Dapat paikot ang direksyon ng kamay nyo. Gawin nyo na. Ako na. Salamat. Okay ba? Sorry, na-late ako. Steven? Bakit? Nasurpresa ka ba? Hindi naman. Hindi ka magtatrabaho ngayon? Mas mahalaga ka sa trabaho ko. Isa pa, regalo sa atin ng Diyos ang baby na dinadala mo. Siya ang nag-iisang kayamanan natin mag-asawa. Mr. G, kung hindi ka makakasunod sa schedule natin, huwag ka na lang pumunta. At kung talagang busy ka, makakaalis ka na. Dr. Howe, alam ko hindi maganda ang first impression niyo sa akin. Pero ginagawa ko po ang lahat para magbago. Ang pag-alis ko sandali sa trabaho, hindi ba isang patunay yun? Kung matatapos ko o hindi ang workshop na to, malalaman niyo kung hayaan niyo ako umatin. Ang mga kriminal nga binibigyan ng second chance, hindi ba? Dr. Howe, sana bigyan niyo ako ng second chance. Salamat po. Ngayong na-practice nyo na kung paano gawin ang masaheng itinuro ko, gusto kong makita kung alam nyo talaga ang tamang paggawa nito. Kailangan ko ng volunteers para i-demonstrate to. Dr. Howe, kami po ang magde-demo. Wag! Ayoko nga. Sige na, Cindy. Kayang-kaya natin yun. Huwag ka matakot. Magtiwala ka. Tara. Ano po? Go! Maupo ka at iunat mo ang mga paa mo. Ngayon, imasahe mo ng dahan-dahan ang binti ng asawa mo. Kailangan paikot ang galaw ng mga kamay mo. Wag na lang. Baka madumihan pa yung mamahaling pantalon mo. Ayos lang yun sa akin. Pasensya na. Palabiro po itong asawa ko. Cindy, huwag kang ganyan. Pinapanood nila tayo. Kapag Ano? kasama Ready ka na? Anong ligaya itong nadarama? My love, so sweet, pangako sa iyo, ikaw lang ang iibigin ko. Habang buhay nilalaman ng puso ko, Kinakabahan ka pa rin. basahan mong ikaw ang true love ko. Di ba sabi ko, magtiwala ka lang sa akin. Iwaglit ang lahat ng pagkukulang, ikaw na ang buhay ko. Di ko kala na tayo Dapat tama ang paraan ng pagmamasahe nyo.